Kung ang mga iglesia ni Cristo mga kababayan, mga Muslim, taga-KOJC at iba pang mga relihiyon ay handang ipagtanggol si VP Inday Sara Duterte. Eto namang ating mga kaparian mga kababayan, mga Padre Damaso ay nagsampa na po ngayon ng pangatlong impeachment laban kay VP Inday Sara Duterte. Ay Diyos mio, kung yung unang impeachment mga kababayan ay pinangunahan ng mga madrimonyo, yung mga Madre de Cacao mga kababayan, kasama ni Saba de Lima, eto naman ngayon mga kababayan ay pinangunahan ng mga kaparian. Tingnan nyo, pinagdasalan pa nila mga kababayan. Lord, please, i-impeach natin si VP Sara Duterte. Diyos mio, yung mga animal na to. Hoy, ikaw pare kang Damaso, kung gusto mo makisali dyan sa politika, alisin mo yung sutana mo. Yung beste ng pare mga kababayan. Ginagamit mo yan sa kasamaan. Hindi ka nahihiya sa Diyos, pare. Lord, please. Ganyan pa, Si VP Sara Duterte pa ang bibirahin nyo. Ano ba siya? Siya ba ang humahawak ngayon sa ating bansa? Samantalang pikit mata sila mga kababayan sa pinagagawa nitong si Tamba at ni Bangag mga kababayan. Na dyan talaga nakasalalay ang buhay ng sambayan ng Pilipino. Dito sila mga kababayan, binibira si VP Sara, nag-file na ng third impeachment mga kababayan. Ewan lang natin anong affiliation ng paring ito. Ang mahirap po kasi mga kababayan di ba alam naman natin kalaban talaga ng mga komunista ang mga Duterte at kabilang sa mga napasok ng mga ideolohiyang mga komunista mga kababayan ay yang simbahan, lalong-lalo na sa simbahang Katolika, which is may karapatan po tayong mambash dyan mga kababayan, hindi sa simbahan mismo kundi dito sa makagayang paring demonyong ito na nasisira na ang imahe ng simbahan mga kababayan na miyembro tayo dahil sa mga taong katulad niyan. Padrimonyo mga kababayan. Panoorin po natin ha. Ayan na siya mga kababayan. Dinasalan talaga. Saan kayo nagdadasal yan? Pustahan tayo mga kababayan. Ang paring ito, impyerno yan. Impyerno yan. This is the third impeachment complaint on record. The impeachment complaint... Pangatlo na. Hindi pa ba obvious? Hindi pa ba sapat yung isang impeachment? Pangatlo na sila nag-file mga kababayan at ang common sa kanila, dilawan, mga komunista, mga rallyista, mga padrimonyo, madrimonyo, mga usual kalaban ng mga Duterte dati. Ngayon, sama-sama silang babangag muli. Is filed by a group of complainants. We have priests from the Diocese of Novaliches. We have priests mga pare! Padre Damaso, Padrimonyo. from the Order of Carmelites. Kaya nga paminsan-minsan parang nakaka-frustrate mga kababayan makinig dito sa sermon ng pare. Lalong-lalo na nakikialam sila sa dyan sa politika. Akala mo kung sino, no? Hoy pare, di ba ang sabi ng Diyos, ang mensahe dapat ibigay mo ay yung pagmamahal sa kapwa. Eto, kademonyohan ang pinaggagawa mga kababayan. Si VP Sara pa ang ipa-impeach nila na wala namang ginagawang masama. Okay lang po sinabangag at mga tambalustos dyan dahil sila ang tunay na naglulustay ng pera ng bayan. Anong epekto kung magpatanggal mo ang vice presidente sa bansang ito? Uunlad na tayo, pare. We have priests from the Congregation of the Mission. Buntot na lang ang kulang, no? Tingnan yung itsura mga kababayan. The Congregation of the Mission. We also have lawyers from the Union of People's Lawyers of Mindanao. Kasama nila ang NUPL mga kababayan na sabi ni Ka Eric, ay National Union for Patakas Lawyer, pinapatakas ang mga rebeldeng NPA mga kababayan na na nahuli na ng otoridad. We also have Ang sabi, infiltrated din yan ng komunista mga kababayan, ang NUPL, sabi ni Ka Eric. Ma'am Pinky. Stand up for God. Okay. Kabilang na ang simbahan, kaparian, kamadrehan, mga madrimonyo, padrimonyo, yung nagrarally dati, di ba? Your name is? Pinky. Ma'am Pinky Tan. Pinky. Pinky Isa din yan sa mga nagsampa mga kababayan. Tam. This is the third complaint. The grounds for the impeachment invoked by the Paulit-ulit. complainants are the following. Number one, Paulit-ulit ang kanilang mga rason mga kababayan at dito natin makikita talaga na ang purpose noong hearing niyan sa sa Kongreso, Committee on Good Governance daw, ay talagang para dito sa impeachment ni Sara dahil ang kanilang basehan mga kababayan sa pagsampa ng impeachment ay yung
sa hearing nila na bogus. Na sila lang din ang nag-conclude. Culpable violation of the Constitution. Konstitusyon. We also have the ground bribery. Wow, bribery. Dapat mahalongkat talaga yung bribery ha, dahil sabi ni Bibi Sara, bago pa lang siya umupo ay nandyan na yung mga sobre-sobre. At mukhang dawit dyan si Admiral, mga kababayan. Sige, ihalongkatin natin yan. Hindi si Sara ang namimigay-migay ng sobre. We also have the ground graft and corruption, plunder, Graft and corruption. Ang pinagbasihan nila, mga kababayan, is confidential fund. Tapos sabi ng COA, walang anomalya. Sablay na kayo. At ang sabi nila, mga kababayan, gumawa na kami ng mga batas laban dito sa confidential fund para hindi na malustay. Ngayon pa pala kayo gagawa ng batas. Ibig sabihin, mga kababayan, wala pang existing law na nilalaban si Sara. Mga ungas, di ba? So, paano na yan naging grounds of impeachment? Kung wala siyang nilalabag na batas pala, gagawa pa lang kayo. So, ibig nyo sabihin, nilabag ito ni Sara based on our batas na gagawin namin ngayon in the future. malversation and technical malversation. Ultimately, Mag-malverse pa daw ng pera. Sabi ng mga luyalustay, mga kababayan, na naglulustay ng the pera. ground is betrayal of public trust. Betrayal of public trust? Bakit mataas pa rin ang trust rating ni VP Sara Duterte? In fact, siya ang pinakamataas na trust rating. Tinalo niya si Ngag-Ngag. Samantalang kayo, sinong mga handler nyo? Tambalos-los? Anong rating ni Tamba? Nasa talampakan. Sir, sinong nag-endorse na congressman? It would be Congressman Bordado and Colyada. Sa party list. We will be Ang mga bida-bida ngayon, mga kababayan, itong mga congressman ng party list. At yung isa, mga kababayan, taga-Kamsor ata yan. Kababayan ni Lutang. Mga anti-Duterte dyan. So we have the endorsement of Representative Gabriel Bordado Jr. of the 3rd District of Camarines Sur and Taga-Kamsor. Representative Lex Anthony Chris Colyada, a party list representative. Party list na naman. Yung mga party list, mga kababayan, yan, ang mga salot ngayon, sa totoo lang. Kabilang na dyan yung mga party list ng mga makakaliwang grupo, mga kababayan. Yung Makabayan Black, yung tatlo, Raul Manuel, Arlene Bosas, Franz Castro, pati na si Paduano, party list din yan. Yung One Rider party list na hudas, mga kababayan. Sina Asidre, Diyos niyo, tingog party list. Ito po ang mga salot ngayon talaga sa bayan. Hindi natin mag-endorse or sila ba nag-volunteer? Paano po yung Okay, so as to that, so I think we leave that to the complainants and the congressman. But the fact is we have these two endorsements. ano pong basis ng impeachment complaint Okay, niyo? so the impeachment complaint is based on how the Vice President of the Republic of the Philippines illegally Wow, illegally na ha? Kung ang basehan nyo ay kongreso, sablay kayo. Hindi yan valid na korte. disburses the confidential funds entrusted by the Republic to her. This is based on the See? results of the committee hearings done by Congress. Lahat ng basis nila, mga kababayan, ang kongreso. May kunaybas yan, mga kababayan, kasi. Ang hearing-hearing sila dyan, mga kababayan, ultimately para sa impeachment. Pero wala talagang basihan kung batas ang pag-uusapan. Dahil hindi nga na-flag ng COA. Wala nga kaso ni isa. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. Says who? COA ka ba? Ang mayroong mandato niyan, mga kababayan, para mag-usisa ay ang COA only, ha? Only. Siya lang ang may otoridad na mag-audit ng confidential fund. Walang sinabi ang COA na cleared na si Sara. Kaya sablay na naman itong mga bugok na itong mga kababayan. Halata na masyado, no? Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.